Ako ang pumili sa kanya. In-endorse ko siya kay President Duterte. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron ding mga lawyers na nag-apply mismo at ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Um, tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. I know this is a difficult time for your family, but I just wonder, of course, things were sudden, and I wonder what made you choose Attorney Kaufman as your lead counsel. Parang, ano po ang meron siya, bakit siya? And when did you choose him? Was he chosen for you by the court? Hindi. Ako ang pumili sa kanya. In-endorse ko siya kay President Duterte. Noong nasa ere, si President Duterte, noong kasi sinusundan ko yung airplane niya, nung naintindihan ko na kung ano yung gagawin ng pamahalaan sa kanya, um, gumawa na ako ng paraan na merong sasalo sa kanya na abogado dito sa The Hague. So, madaming mga pangalan ang pinadala sa akin ng iba't ibang grupo, iba't ibang tao. Meron ding mga lawyers na nag-apply mismo at ginawaan ko siya ng shortlist. May inutusan ako na abogado dyan sa Pilipinas na mag-interview ng mga lawyers ng mabilisan lang. Um, tapos, si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, ano bang tawag niyan? Vetting, no? Pinili ko si Nicholas Kaufman. And habang nasa ere, si President Duterte, sinabihan siya at sinabihan ko lahat ng may contact sa kanya. Even ako, kasi nakausap ko siya sa telepono, sabihin niya, pagdating niya dito, na si Nicholas Kaufman, yung kanyang abogado. Pagdating niya dito, nakasulat sa papel din ang pangalan ni Attorney Salvador Mediadleya at siya yung unang nirecognize ng ICC na abogado, kaya siya yung nandoon sa initial appearance. Pero um, nakikita ko no, na medyo hirap si Attorney Medialdea dito kaparte ng kanyang kalusugan. Ilang beses ko siya sinabihan dahil nagmi-meeting kami dito. Ilang beses ko siya sinabihan na pumunta kami sa hospital dahil pangalawang nakikita ko yung hirap siya sa paghinga, hirap siya sa mukha siyang stressed na masyado na dahil sa edad niya siguro. Sinabihan ko siya magpa-hospital kami pero umaayaw siya dahil nga tumutulong siya kay dating Pangulong Duterte. At yun na nga, inabutan na siya ng pangalawang collapse niya doon sa detention center at ngayon ay hindi na siya pinapalabas ng doktor sa hospital. Kaya malamang ang magiging desisyon din niya ay mag-withdraw dahil kailangan niya tutukan ang kanyang kalusugan. So, yes, ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ako po ang mananagot sa taong bayan. Yes, ma'am. Thank you for that po. Last one question, but I mean, it's just looking forward to two things that are we're expecting within the year. Number one is, ma'am, meron po kayong impeachment battle. That's another legal battle that you're going to, a political battle. How are you preparing for that? Because initially the plan was your father will be there
as part of your legal team. Now it looks like nabaliktad and kayo po yung nag-aasikaso ng legal team ng tatay niyo po ngayon sa former president in The Hague. And number two is there has been rumors that another set of warrant is going to be served or going to be enforced, and your name is being mentioned. So how are you preparing for battles of your own when you are, as it is, taking care of your dad? Yes. So with regard to my impeachment, we already set up the legal team for that as early as 2023 when, as I said, Representative Castro announced that there are impeachment talks inside the House of Representatives. So fortunately, that team is not involved in the ICC case of support the group of lawyers for the ICC case of President Duterte so that they can focus on my impeachment case. As we speak, they are preparing witnesses and they are preparing answers to the articles of impeachment, and they will they will work on that and they will deal with that impeachment case for me. Uh, so the other question is, it will not matter if President Duterte is not anymore in the legal team because there are other lawyers there as well working on the impeachment case. The other question, sorry, I forgot. I missed Uh, yeah, the meron po other. kasing rumors, ma'am, na may another set of arrest warrant na i-enforce po sa Philippines and napapangalanan po kayo doon. So, how are you taking that po? Okay. Well, depende. Kung lumabas yung warrant na nandito ako sa The Hague, I will I will surely talk to another lawyer na para sa akin naman. What are my options legally? Kung ang warrant naman ay dumating na nandyan ako sa Pilipinas, tingnan natin kung anong gagawin ng gobyerno sa akin. Ma'am, one last question. I don't want to sound cheesy, but it has been a heavy week. And I think my last question would be, how are you? I'm okay. Surprisingly, I'm okay. Wala naman akong nararamdaman na wala akong nararamdaman. So on that point, I don't think I'm okay. Wala akong nakakatulog naman ako maayos. Siguro dahil sa pagod nung isang buong araw ng meetings dito. At so meron akong saktong tulog, meron akong saktong kain. Ang worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. At ngayon, yung youngest, no, na anak ko, yan yung katabi ko sa tulog. So, yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay. Yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely. So as long as merong mga teams, designated teams na in charge doon. Like say for example, sa OVP, may team doon. Sa impeachment case ko, may team doon. Pagdating naman dito sa ICC case ni Pangulong Duterte, may team dito. Kaya ko siya gawin kahit saan man ako sa mundo. Ang hindi ko magawa is maging nanay remotely sa aking mga anak dahil nasanay sila na nandyan ako lagi. Nawala ng kausap yung aking eldest na anak dahil nasanay din yon na kausap niya ako lagi sa mga nararamdaman niya, anong nangyari sa paaralan, ganon. Yung pangalawang anak ko nawalan ng cheerleader dahil pag naglalaro yon sa kanyang
soccer at basketball ay nandyan ako lagi talaga. Dala-dala ko yung mga paraphernalia ko, pom-poms, drums, yung mga trotot ko para i-cheer siya. And of course, yung youngest, as I said, na wala nang katabi sa tulog. So yun yung concern ko.